So let us see what do we have here for you guys in this channel naman. So just take only what resonates. Okay. So I do see that you believe sa soulmates. I do see that you are someone na naniniwala sa destiny, na magkakaroon ng union or reunion between you and your true partner and soulmate. Well, that's true. Totoo yun, no? So definitely, you are someone who believes dyan. Okay? Well, hindi na ako nagtataka, kaya ka nga nandito. Iba nga sa inyo, parang hindi lang araw-araw nandito. Parang magdamag. So let us see. Let us check the energies. And ano namang kinalaman ng inyong belief na ganyan sa love dito sa inyong reading in this channel naman. By the way, timeless tayo dito. Pwede nangyari na po. Sa iba nangyayari na po ngayon. Sa iba ay nangyayari pa lamang po. Kaya just take only what resonates. Okay. Seven of Swords to the Knight of Wands, huh? Eight of Cups, bottom of the deck, we have the Two of Swords. Hindi na nakakapagtaka. The Wheel, and the Nine of Cups. Meron ditong lumalabas mga babes, no, na maaring kukunin niyo rito ang inyong atensyon, pero wag kang magpakuha ng atensyon kasi hindi worth it. Ayan, no? So, whatever the case may be, just take only what resonates. No? Kaya una pa lang, this is a decision card. Ibig sabihin, make a decision to run away from this person, especially if yung iba sa inyo nakita ko rito, meron na kayo ditong kausap talaga, no, na yun na yung nafe-feel mo na gusto mong person, puwedeng new connection pa lang yun, tapos meron kang, nafe-feel na para dun sa person na yun, baka crush mo yun, 'yan 'no. May isa dito 'no, na eepal. May isa ditong e-entrada sa eksena 'no, at nakikita ko rito na maaaring maagaw niya ang atensyon mo, pero wag kang magpaagaw ng atensyon dito, you know. So, nakikita ko na itong tao na 'to will do no good sa'yo, nakikita ko na maaari pa rito na makuha niya yung atensyon mo dun sa tunay na tao na mas deserve ang oras at atensyon mo, ayan 'no. So, yung iba, puwedeng meron na kasi iba nakita ko rito parang may kausap na kayo rito, na meron na kayo ritong parang kapalitan ng mensahe, text message or chat message or puwedeng ka-video call 'no, yun talaga yung person na happy ka talagang ka-chat, komportable ka talagang kausap, 'no, yun talaga yung klase ng person dito na parang, kapalagayan mo ng loob, pero nagsisimula pa lamang ang inyong connection. Doesn't have to be na new person yung kausap mo na yun, pero puwede. Or yung nakuha ko rito, puwedeng yun kasi yung energy na ngayon lang kayo nag-usap ng gano'n, 'yan. So, puwedeng matagal mo na siyang katrabaho, colleague, or matagal mo na siyang friend or kapitbahay, pero ngayon lang kayo nagkakuwentuhan ng gano'n 'no. Tapos meron ditong as in new energy, pero lumilitaw po siya bilang puwede nating tawaging red flag 'no. So, siya ito na nakikita ko that with the Seven of Swords and the Knight of Wands, siya yung gagawan mo rito ng desisyon. Kasi this person here, hindi siya yung klase ng energy na gusto mo when it comes to love. Siya po yung klase ng energy na tumatakbo rito sa love, yun, no, with the Eight of Cups, okay? So, I do see that this person here has this high possibility, of running away from the connection 'no, at nakikita na agad yun dito sa kanyang energy, umpisa pa lang. So, marami sa kanila 'no, yung hindi pa gumagawa ng movement pero magsisimula ng magpapansin sa'yo. So, alam niya rito na meron ka ritong,
kinakausap 'no, and okey kayo nung person na yun 'no. But this person here 'no, yan yung tipo ng energy na manggugulo, hindi dahil siya yung klase ng energy rito 'no, na as in takaw, gulo, talaga hindi 'no. Parang gusto niya lang din kasi patunayan sa sarili niya kung malakas ba talaga yung charm niya or yung appeal niya, yun. So, hindi maganda yung gano'ng klase ng energy lalo na kapagka may energy rito 'no, ng gusto rito 'no, na mang-agaw pero walang intensyon na mag-stay, ayan 'no. So, nakikita ko rito kahit ano namang sitwasyon ninyo basta nakikita ko rito na parang meron ka ng kausap rito 'no, puwedeng kayo ay nagsisimula pa lang nun as friends 'no, ta's e-epal siya. O kaya naman puwedeng wala ka namang ibang kausap dito, wala ka naman ditong new na person, pero beware of this person here kasi nakikita ko na isa siya ritong red flag, mm. So, might as well with the Five of Coins energy, shut your door na agad dito sa person na 'to kasi umpisa pa lang nakikita na natin na aaksayahin niya rito ang oras mo. So, nakikita ko na ang taong ito with this Five of Swords 'no, magiging sakit lang siya ng ulo dito sa'yo, okey? So, whether you're single right now, not connecting with anyone, wala ka ring kausap 'no. Yung iba naman, you're single right now but you are connecting with someone 'no, na parang nakikitaan mo na ng potential sa love 'yan. May mga mix tayo ditong energies na nakukuha. Pero dito malinaw that with the Seven of Swords energy, this person ay embodying this an energy here of a sly fox 'no, yung fox na animal. So, meron siya ritong tendency na manggoyo sa'yo. This person here ay someone who's flirtatious and playful, yun yung energy niya and ang kanyang energy level magkaiba kayo. Yung energy level mo is mature one, while the energy of this person here is an immature, childish one, you know. So, I don't think na gusto mo yung ganong klase ng energy pero maaaring maging blinded ka at first because nakakita tayo rito ng kurtina rito na maaaring magpa-blind rito sa'yo na parang ma-confuse ka. Dahil maaaring sa simula pa lang na makitaan mo siya rito ng potensyal pero hindi yon totoo. False lamang yon 'no, na potential 'no, kasi parang meron kasi siya ritong natural na energy na kaya niya talagang mag-attract ng, individuals dito 'no, dahil may gano'n siyang ano, kumbaga parang meron siyang ganyan 'no, na gift dito na parang hindi yung as in love spell ba yan, mesenggayuma, hindi gano'n, yung parang yung natural na sa kanya. Alam niyo yung may natural charming, natural na ma-appeal, gano'n. So, nakikita natin dito 'no, that because 'yan ang bina-vibrate niya na klase ng energy, maaaring mapansin mo rin siya agad-agad at first na maaaring mag-cause ng false na tingin mo sa taong ito, 'yun. So, bago natin pag-usapan ang red flag na ito, na malinaw naman na red flag siya. Alam niyo naman ang kaibahan ng mga kulay, 'di ba? So, magbati muna natin ang everybody dito. So, hi and hello sa ating mga bagong viewers. My name is Yan, returning Istambayos Poyaters. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung di mo pa alam, may main channel tayo, The High Priestess. Link down below lang sa ating description box. Kung interesado, click lang yan para makarating kayo there. Everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. So, mangyari lang noon na pwede kayong tumambay dito or doon, na bala kayo. Basta just pick up only yung mga mensahe na tingin mo ay nagre-resonate or kumo-connect sa'yo. Okay? At syempre, wala rin tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, everybody welcome. At the end of the day, i-claim lang yung mga mensahe rito na nag-a-apply sa sarili mong situations. And also, timeless tayo kagaya ng binanggit ko. Okay? Ito ay pwedeng nangyayari na, or mangyayari pa lamang. Okay? So, dito, universe na wants you to make a decision to walk away and not, what's this? Wag mo dito ibababa yung mga walls mo rito 'no, sa iyong self, yung mga boundaries mo when it comes to this person here. Kasi this person here ay naka-standby mode. So, ibig sabihin 'no, this person here ay, anytime puwede na siya rito na kumonek sa'yo. Anytime puwede ka na niya i-message, anytime puwede na siyang sumulpot 'no, anytime puwede na siya rito 'no, na tumawag or mag-text, mag-chat sa'yo.
mag-voicemail, mag-voice call, no, kahit ano pa yan. I do see that this person here, yeah, message request yun. So whatever that is, I do see that with the 10 of Wands energy and the 7 of Swords energy, this person has this hidden agenda with the big moon here. Okay? So, ibig sabihin, meron lang siya ritong gustong i-test. This is like testing the waters. This is testing here, no, of how charming siya, kung gaano kalakas ang appeal niya, super shallow, super babaw ng ganong klase ng mindset. So, ibig sabihin, umpisa pa lang, emotionally unavailable na siya and parang gusto niya lang ditong patunayan kung siya tunay na pogi or tunay na maganda, tunay na ma-appeal, tunay na malakas ang dating, parang ganon. Okay? So, we have here this Hierophant energy. So, umpisa pa lang din nakita ko na rin agad na ang gusto mo when it comes to love na yung tao rito na seseryosohin ka or yung talagang, talagang paninindigan rito kapag sinabi niya na love ka niya, no, kapag sinabi niya rito yung salitang forever, talagang forever, 'di ba? Na talagang sasamahan ka niya with the Ten of Cups right next to the Hierophant, that is what you want because you are so done dun sa mga nakakonek mo in the past na umaalis lang dito tapos kapag ka may problemang pinagdaanan, susuko na kagad, no? So, mga ganun ang babaw, 'di ba? So, nakita ko na nag-heal ka na from those people. So, you are already sick and tired, no? Para muling pumasok sa ganong klase ng repeat na cycle of love na hindi naman true. So, I do see that this is you, you want that, no? Pero maaaring meron ditong isang person, no, na paparating rito upang sirain dito, hindi lang yung mood mo, 'di ba? So, nakita ko dito na 'pag pinili mo 'tong tao na 'to, na this person hindi ka niya paninindigan, hindi niya paninindigan ang feelings niya rito kasi umpisa pa lang wala naman talagang feelings. So, this person here ay purely attracted sa'yo because of you externally. So, maybe it has something to do with your physical appearance. Maybe ikaw yung ideal type niya, yung physical appearance mo, your physique, yan, no? Pero, wala na siyang pakialam, 'no, kahit na maganda yung ugali mo or maganda personality mo, karakter mo, 'no, walang gano'n. Kasi this person here ay here just for fun. This person here, hindi naman yung iba, hindi naman as in talaga for fun, pero wala siya rito sa umpisa pa lang na energy ng ikaw na the one hanggang dulo, 'no. So, hindi kayo rito nagma-match sa gano'ng klase ng energy. Kasi ikaw with the Hierophant, ang hanap mo dito ay yung energy ng, talagang commitment, higher level of love, yung talagang pangdulo, yung talagang, hindi, maglalamlam yung feelings and emotions. Consistency is the key for you. And yung energy ng parang best friend mo lang 'pag may problema, 'no, kayo'y magkatuwang magkasama, suportahan, hawak kamay sa mga problems, yun ang gusto mo. Tsaka yung hindi nakakapagod, alam mo yung pagoda ka na nga from work or pagod ka sa sarili mong problema, 'no? Pero yung person na iintindihan ka, yung makikinig sa'yo, hindi yung sasabatan ka ng kung ano-ano, na hindi yung pagkasalitaan ka ng hindi maganda sa likuran mo, 'no? Yung mas nagpapa-drain ng energy mo, 'no? Hindi gano'n yung hanap mo, but this person here, yun yung hanap mo. Sino man yung iba sa inyo na may ka-connect rito, na may kapalagayan na kayo rito ng loob, na definitely yun yung mas dapat ninyong bigyan ng atensyon at hindi ang isang person dito na nagbabadya na parang bagyo. Kumbaga mga babes, na papasok pa lang siya rito, 'no, sa area of responsibility ninyo, pero wala siyang balak na maging responsible para sa magiging feelings mo para sa kanya kung mafo-fall in love ka sa kanya. See, ibig sabihin this person here will not catch you and especially your feelings, no? So, nakikita natin that this person here will just leave after ilang months dito, no? So, hindi siya worth it. Ang nakikita ko mas worth it ng time mo ay yung kausap mo rito kung may kausap ka na. Okay? Kung may ka-chat ka na na madaling araw rito, hanggang umaga, mula midnight hanggang madaling araw, yan, no? Or kausap mo, yung kapalitan mo rito ng lunch ka na, nag-lunch na, mga ganyan. So, kung may ka-connect ka na, no, na bago rito and magaan yung loob mo sa tao na yun, then definitely, yun yung mas dapat mong bigyan ng atensyon. Ngayon, 'pag may bagong papasok sa buhay mo tapos parang, sa iyong mata okey naman siya pero yung feeling mo parang may mali, then siya na yung red flag na tinutukoy dito because with the Two of Swords, yung energy mo hati. 'Pag nakita mo 'to, magbibigay ng dalawang hati, 'no, na energy.
okey? Kaya dun pa lang matitimbang mo na parang okey naman siya, ba't gano'n? Pero parang feeling ko may bad energy siyang binubuga. Or parang feeling ko may bad omen siya rito, mga gano'n. So, whatever the case may be, 'wag mo ritong hindi pansinin ang sarili mong intuition dahil tama ka, you know. Wheel energy, nakikita ko rito na may energy na repeat history kung sakaling, itong person na 'to 'no, ay hindi mo papansinin ang dalawang hati mong intuition pagka nakilala mo na siya. Yung iba nakilala niyo na 'yan, pero nandodo'n na kayo sa, ba't gano'n? Parang feeling ko, ewan ko. Parang okey naman siya, pero bakit parang feeling ko, yung pakiramdam ko parang dapat hindi ko siya kausapin, mga ganyan 'no. So, kapagka gano'n yung na-feel mo, your intuition ay sending you signals 'no, na review, analyze, using your intuition, 'yan 'no. Dito sa pagkatao na 'to kasi mafe-feel mo rito 'no, yung parang light, calming energy lang, banayad na energy lang kapagka ang energy ng true intentions ng tao sa'yo ay pure na talagang malinis and talagang walang bahid dito ng kahit na anong negativities or what's this, intention na mag-deceit or mag-deceive, 'yan, okey? Then hindi kailangang mahati yung iyong feeling, 'di ba? Dapat pure din yung ma-feel mo. Eh, siya sesendan ka rito, universe are telling you to watch for your own feelings and intuition kasi sesendan ka nila rito 'no ng message na ayun, kunyari ganito, ay parang okey naman siya, ang gwapo niya, ang ganda niyan, parang pagka naging kami nito parang lilingunin kami, titingnan ng iba na parang ang swerte-swerte ko, mga ganyan 'no. Gano'n yung unang maisip ta's bigla mong maiisip, bakit parang feeling ko may mali, mga gano'n. Then definitely yung mali na yun has something to do internally, so may possibility na yung ugali niya yun yung may mali or yung kanya ritong intention sa'yo yun yung may mali, yun. Okey, so gano'n yun 'no on how to check on your own intuition and feelings 'no, because sometimes 'no, the human eyes can deceive, okay, yun yun. And with the Nine of Cups 'no, nakikita natin dito na meron ka kasing sariling gift yan ni universe, blessing niya yan sa'yo. Kaya yung iba sa inyo lalakas ng ano niyo, spiritual intuition, gamitin niyo yan dito para hindi kayo rito mapunta sa maling landas or sa maling tao 'no. You value your time, you value your heart 'no, nakita ko yan dito. So, better protect yourself from the wrong one. So, initials na tayo, we have here capital letter K, capital letter T, capital letter M, capital letter F, capital letter I, capital letter B as in boy, capital letter Y, capital letter R, and capital letter. And for small letters, we have N again, M, D as in dog, O, B as in boy, I, G, o IG, baka dyan siya, Instagram, no? Makilala mo or makita or dyan siya mag-message request. Ayan, okay? Also have here small letters H, S, and last but not the least, we have Q. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko right here for you. Again, I'm Yuriana Onipa, the girls in Yana Duna. For the boys, sarang hayo, love and light, yadara. Annyeong.